Hello? Hello? Rinig niyo ako? Okay, rinig po ba ako ng lahat? Anyone can speak, no? Para alam ko po kung rinig. Para matest ko din yung aking earphone. Kasi nag-cellphone ako. And laptop. Pwede ko magsalita to test. Hello? May ina po ma'am yung ano, boses niyo. Mahina? Mahina? Medyo nag-i-static din po. Okay, mahina pa din. Kanina dun sa una kong laptop gamit ko, hindi ako rinig. Masasagot kayo ha, para alam ko kung may kausap po ako o wala ha. I-check ko muna sa laptop ha. Wait lang po. Hello, test ko lang po. Rinig niyo ako? Yes po ma'am. Ayan. Ito, rinig naman ako. Ano mas okay? Yung ngayon po. Yan Yung po, ma'am. ngayon. Ito, okay ito ngayon. Sige. Sige nga, answer me again. Tino ko yung aking audio kung okay. So, mas okay po ito. Rinig ako ng lahat. Yes po ma'am. Yes po, ma'am. Okay. Ang hihina ng boses ng iba. Alright. So, it's already 1:35. Actually, meron pa rin kami mga activities dito, no? Hindi, kakasimula pa lang. Okay? Wait lang po ha. So, hindi na ako magdo-double account since okay naman sa laptop. Nagtry ako mag-cellphone, baka mas okay ang audio. Alright. So, again, kami po ay kasalukuyang merong baka merong maingay sa background ko, no? Kasi kami po ay nasa isang activity ngayon, no? From last Saturday hanggang sa Friday this week. So kaya nung Saturday sa mga hindi nakabasa ng message ko, rinig po ako? Rinig po ako?
Yes po, ma'am. Okay, thank you. So from time to time ha, sasabihan niyo ako, baka hindi niyo naman ako naririnig. Okay? So nung last Saturday po, nagsimula ang aming program. Okay? So kaya hindi ko na rin kinaya. I'm just trying last Saturday, kaya ako nag-open ng Gmeet. Baka lang kaya naman, pero ang hirap naman pala. So, wait lang po. Sa baba, copy process. Kalapit nung may siomai, rice siomai. Okay, ayan po. So, yun yung last Saturday. So, I was not able to proceed, no, dahil nga po mahirap pag nasa biyahe. At kulang na rin ako sa oras pagdating sa bahay, kaya I have decided to message Kathleen. Kung nandito na si Kathleen, I hope you can hear me. So hindi ko na rin po siya itinuloy dahil baka hindi rin tayo mabuo, no? Baka yung iba po ay hindi na rin makabalik or maka-join pa. Kaya when I asked Kathleen, baka pwedeng ibang araw. Actually, siningit ko lang to. Pero sabi ko nga, kung makakapag-provide naman ako sa inyo at least 1 hour or 1.5 hours, at least provide ko sa inyo yung next discussion. So this is gonna be the last part of our rule-based with decision 3 kasi by next time, ibibigay ko sa inyo yung next part nito na kung saan meron tayong new topic. Okay? So dahil malapit na rin po ang inyong final exam. So kung titingnan ko po kasi yung mga learning materials or mga different weeks na meron pa po, konti na lang naman po yun, no? So nung kinocompress ko naman siya, let me check po para ma-update ko kayo. Wait for a while. Niloload ko lang po yung aking mga yung aking files. So meron na lang po tayong, kasi week 13 ngayon. So by next meeting, I will be discussing for week 14. Okay, so pwede ko naman siya i-compress, kaya naman to, no? So I have last 2 topics actually. Okay, yung ating frame-based expert system, tsaka yung tinatawag na artificial neural networks, na kung saan meron siyang additional na thought about NLP. Yun kasi yung pinakang huli, yung natural language processing. So, yung dalawang sets na yon ay marireceive nyo rin naman sa akin yung copy ng lecture material. Okay, to complete the 17 weeks na sinimulan naman ni Sir Paz. Okay? I'm just following the different weeks that I have received, no, for your information. And then actually, I am just adding, no, some thoughts. Naglalagay pa po ako ng ibang mga ideas, especially at nung decision 3. I need to integrate this one since rule-based actually uses yung tinatawag nating decision 3. So, again, like what I have mentioned, ito po yung huling part na ipapaliwanag ko po yung rule-based expert system na merong kasamang decision 3. Kasi in your examination, and also yung mga future assessment task nyo like the quiz or seat work na ibibigay ko or itong mga take-home activities ninyo after my discussion, maingay lang po ha, nasa ano kasi ako malapit ako doon sa event area. Okay? So baka po hindi niyo ako masyadong maintindihan. No, I have no choice kundi gawin to dito dahil wala po akong ibang place. Okay? So ngayon, yung pong mga assessment task ninyo ay merong relationship dito sa aking babanggitin since I will be requiring the students to create yung ganitong mga klaseng decision tree. Remember class, I have required you dun sa last assessment na gumawa kayo ng ganitong decision tree according doon sa requirement, no, na sinend ko via our GC. So let me remind everyone about that. So luckily na check ko na naman yung mga activities ninyo. At least na isa-isa ko naman yung mga group work outputs, no?
And so far, wala naman po ako nakikita na mali or masasabi na hindi nakakasunod doon sa sinasabi natin na mga ideas. Okay? So far, and I am glad that all of you can follow no kung ano po yung mga binabanggit ko dito kasi considering that all of you are fourth year students, no? So it's a good thing na marami na kayong background at marami na kayong experiences. Okay, regarding the activity number 2, the reason why I have given this as activity number 2, ito yung pangalawa, no? Pangalawa na requirement regarding this kind of topic. The third and the last one will be today. Ito na yung pinakang huli natin na mag-create kayo ng output regarding or related to this topic. So meron tayo dito tinatawag na visualization no ng inyong ginagawang decisions no relative to the uh, the the topic or the concept of your proposed expert system kung saan hiningi ko sa inyo yung equivalent diagram nito para ma-represent ninyo yung instances and some possible solutions no related to the requirement. Kung naalala nyo or baka limot nyo na yung ginawa nyo rito, ito po yung regarding prediction ng customer, if the customer will buy or not, no? O kaya naman the decision that would come from a user or an owner of business, halimbawa, kung magla-launch siya ng product or hindi. Okay? And then the third one, analyzing yung restaurant choice, no? If they or if yung pagbi-build ng design or location will be based on uncertain, ang ingay lang talaga dito. Ayun, nagkataon pa. Hindi ko alam na meron ditong event, no? Yan. Rinig niyo pa po ba ako? Hello? Yes po. Okay pa po? Okay pa po? Yes, ma'am. Rinig naman ako. Yes po, ma'am. Yes po. Okay, kasi ako ay nadidistract din dahil doon sa, kasi may banda. No, so, hindi rin ako makaano. Anyway, kaya ko naman sabayan, pero mahirap lang po. No? So, ayan po yung update. So, if the groups naman po were unable to comply on this, and sabi ko naman kanina, wala ako napapansin na group or output of this kind of activity na hindi naman nasusunod no yung sinasabi dito, or what I mean is tawag dito, hindi malayo no, hindi naman malayo doon sa expectation ko, kaya okay naman po so far yung inyong mga performances. Siguro yung ano na lang ang kulang sa atin no, yung equivalent scores or grade for the different tasks, kasi hindi lahat submitted sa classroom, 'di ba? So kung hindi siya submitted sa classroom, hindi ko siya mabibigyan ng grade through that through that platform. Okay, pwede kasi ata mag-grade doon. Yun nga lang, most of the submissions nyo ay naka Google Drive. So ibig sabihin nasa akin lang yung record and then hindi nyo po siya nakikita. Okay, kung hindi nyo nakikita, wala kayong idea no regarding the performances no, ng bawat isa or bawat member ng grupo ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, I will find a way kung papaano, kasi kayo ay naka-classroom unlike the other schools or yung kami dito, meron kaming sariling LMS na ginagamit. Okay? Doon, ini-encode talaga namin. Okay? So pag in-encode namin, kita yon ng mga estudyante. Okay, sa end ninyo. Kasi meron ding account yung student. Ito, check ko pa sa classroom. Hindi ako masyado nagka-classroom. Pero I think pwede ko namang i-provide kapag naglagay ako ng equivalent score. So, dun sa individual submission ng bawat isa sa inyo. Yun nga lang, kapag kasi ako nagpapag-group work, ito yung Google Drive dapat. Kasi para ang nakikita ko lang, submission ng per group. Mahirap kasi siyang i-monitor kapag per group ang submission, tapos isa-isang may file, ang hirap niyang i-monitor in terms of grading it. No? Dahil iniisa-isa ko pa yung bawat estudyante. Alright, so yan po yung update. Okay, so I hope everyone naman po or every group naman po ay nakapag-comply dyan.
Now, so let me share yung ating discussion for today. Andito ba si Kathleen? Andito po si Kathleen. Yes po, ma'am. Ayan. Kathleen, may kapit ka ng ng attendance? I mean, class list. Meron kang kapit? Wala po akong copy nung latest na master list. Pero meron ka Po dyan namin. na kung ano mang meron ka. Meron ka dyan? Yes po, meron naman. Sige. Papasuyo ko sa'yo habang meron akong binabanggit dito. Pa-check nga isa-isa yung naka-in. Tingnan mo lang ha. By name. By name muna tayo ha. Kasi siguro naman yan yung account na ginagamit talaga ng lahat. No? Para lang at the same time, merong gumagawa ng checking po muna ha. Kasi baka kulangin ako ng oras, baka hindi ko siya magawa, mahisuyo muna ako. Okay? Kita niyo po yung pinipresent ko? Yes, ma'am. Okay. Saglit lang po ha. Alright, sige po. Kathleen, may nagsisimula ka na? Yes po, ma'am. Sige, teka. Oo, sige lang. Wait lang ha. Sorry po ha, kasi talagang sasabay-sabay lang tayo ngayon. Pero ayokong hindi kayo bibigyan ng meeting. Kasi malapit na rin tayong matapos. Magkakaroon tayo ng final exam. Hindi ko yung score nyo, nasa akin lang sa exam ha. Na-receive ko na naman yon. So, nire-record ko naman siya. So, magpa-finalize na lang ako. Ay, mali. Teka lang. Okay, so yung nakikita niyo po sa presentation natin is actually the week 13. Yan. So meron po tayo diyang mga preparations na gagawin. But before this class, meron pa tayong hindi nagagawa no, regarding the presentation. Gusto ko siyang ituloy para ang objective ko doon is to hear no the members of the group. Gusto ko marinig ang bawat isa presenting the ideas no dun sa inyong mga sinabit sa akin. Ngayon hindi ko lang siya talaga pinapagawa kasi gusto ko unahin tong mga ganito. So wait for my instruction. Maybe next week siguro kung kaya ko na siyang i-handle no. Kasi gusto ko tapusin muna yung mga parts like this bago ko kayo i-allow no to have that oral presentation. Kasi meron po akong ginagawa ding grading na tinatawag na oral quiz. So hindi lang basta written ang ginagawa ninyo, at least maririnig ko kayo no discussing your output.
So just wait for that information, yung aking announcement about that. Remember, di ba may ni-require ako sa inyo na meron kayong ipe-present dapat about the proposal. So hintayin niyo po which part of that kasi hindi ko talaga siya ma-execute, no? Dahil gusto ko unahin yung ating discussion like this. Pag medyo okay na ako, siguro ito, antayin ko itong matapos, no, kaya hindi ko siya maisingit. Gusto kong tapusin yung isang topic. Pag okay na, mag-move na tayo dun sa susunod, which is a new topic. I think pwede na natin siyang isingit. Okay? Kasi doon ako magre-rely now doon sa ating magiging laboratory requirement, no? Kung saan doon kayo gagawa ng decision tree, meron kayong i-apply, no, na other technique, no, as per algorithm na gagamitin ninyo. Kaya doon ako huhugot ngayon ng grades nyo sa laboratory, no? Kung saan gagawin nyo yung inyong mga tasks asynchronously. But syempre, I need to explain first how are you going to do that, 'di ba? Para hindi tayo mahihirapan at hindi kayo mangangapa actually. All right? So, since ito na yung ating slide, so let me move. So to end, no, to sum up yung ating ginagawa about rule-based system, considering the foundations that Surpass have provided, no, sa inyong klase. Since nandito na tayo sa latter part at dudugsungan na lang natin ng other technique, yung mga binanggit ko kanina, yung frame-based, yung merong touch ng neural network, yun ay mga other technique na lang. Pero kung titingnan ko at kung papaliwanag ko sa inyo yung pinakang heart ng inyong elective, nandun lang kay rule-based algorithm na pinag-uusapan natin, no? Kung saan napakadami yung subtopics about rule-based expert system. Na kaya ang gusto kong ibigay sa inyo is a kind of discussion like this na meron siyang pwedeng gawin sa laboratory. Kasi pag puro ganun lang na technique lang tapos hindi naman natin lalapatan ng example na activity, no? Parang may kulang. Kung ako yun, no? Parang nakukulangan ako. Hindi ko siya masyado ma-appreciate. Okay? So, kaya before I move to that, halimbawa, frame-based na siya, tapos meron na tayong artificial neural network. So, medyo, na yan, mataas na level na, no? Kung saan, iba na yung application na pwedeng gawin doon. Kaya bago tayo tumungo doon, bibigyan ko muna kayo, class, nitoong pwede nating i-apply sa ating kasi may laboratory component talaga kayo. So, kaya nagtatanong ako sa inyo, ano ba yung pwede nyong gawin? Okay? Wait lang po.
Okay, hello po, sorry. Hello class. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And ingay talaga, no? Okay, sige. Since rinig nyo naman ako, tuloy na natin, ha? Meron lang pong dumating dito sa office, meron lang pinapapirmahan sa akin. Kaya napatigil ako. Okay, sige. Let's go. Ayan. So like what I have said, I will just add some more thoughts regarding the rule-based system that we are discussing. So, but the rule-based system po that we are talking or discussing is actually focusing on the expert system lang, no? Yung tinatawag natin na a kind of system, no, na pwede yung i-develop. Marami kasi tayong pwedeng i-build, 'di ba po? Pero itong preparations niyo dito sa elective niyo concentrates on expert system. So yung pong ating idadagdag, obviously, sinimulan na natin siya last time, no? Meron kayong output regarding decision tree, and then the process of building it. Yan. So to add more some thoughts, ito po siya. So actually ginagawa niyo po yung tinatawag nating classification. So the reason why I am requiring every group po, no, na magkaroon tayo ng ganitong output, so that yung pong mga yung learning na meron na kayo or yung mga future ideas na makukuha ninyo would relate now to classification. Kasi dito po yung ating magiging outcome will will be about itong aim na tinatawag na decision on which an action, no, will be considered, no. Sabi nga natin yung instances or actions na binibigay ninyo dun sa inyong mga answers, kailangan nating i-present visually, di ba? So from there, actually, yung ginagawa niyo is a kind of classification. So sabi nga dyan, in the slide po, no, stated naman, our aim is to decide which action to take given the world state. So dahil merong mga tawag dito, meron kayong mga list of actions, 'di ba? Meron kayong option 1, option 2, option 3. So diyan tayo ngayon magre-refer, no? So which one, no, which action to be taken, no? To be considered, no? Kasi kailangan nating magkaroon ng reference. Hindi pwedeng basta-basta magde-decide ang isang system natin nang wala man lang pinagpipilian. Okay? So kaya ang ginagawa natin una sa lahat is to classify data. So pag na-classify na natin, we can now teach the machine to properly behave or properly perform yung kanyang task in terms of decision making. Kapag hindi niya kasi yan naka-classify ng tama, mahihirapan din ang machine natin to decide. Okay, so this one will be converted. Okay, so sabi nga dito, convert this to a classification problem. Kaya nagkakaroon tayo dito. It's actually a detailed discussion about what I have explained, no, before. So ito yung mas malalim na pagpapaliwanag regarding the topics that I am sharing. Okay? So in the conversion, no, mechanism na ginagawa ng isang system or ng isang machine, meron siyang kino-consider na state of the world. Okay? So as a set of attributes o tinatawag nating features. Okay, sabi nga dito, who I can see, how far away they are, how much energy. Those are just examples, no, na pwede nating maging basis kung tayo ang gagawa ng ganitong klaseng classification. Another thing, given in a state, halimbawa, meron tayong isang kino-consider, kung ano man yung state, no, o condition or status ng isang bagay sa isang system na meron kayong dinidevelop. So there shall be this kind of appropriate action. No, sabi nga natin, kung wala naman tayong listahan ng mga possible actions, wala tayong pagpipilian. Paano tayo magka-come up sa isang appropriate kung wala naman tayong choices? Kaya dapat may mga classification mechanism yan. So here,
meron tayong tinatawag na extends to multiple actions, no, at the same time. So, pwede tayong mag-consider ng iba't ibang klaseng actions na kung saan nakaka-relate ito dun sa ginagawa natin, no, or sa konteksto ng ating rule-based expert system. And then the last one is the action, no, in a class. So kung napapansin nyo, malapit na ito sa programming activity kasi ito na yung pwedeng maging batayan kapag halimbawa gagawa ng ang isa or halimbawa student, no, or ang programmer ng isang klaseng uh, isang machine learning system. So kung saan meron siyang magiging mga basis, no, regarding the data that were gathered, no, meron kayong mga basis as actions or instances relating to your system, so bago magkaroon ng mga decision making. Okay? So in this kind of activity na kung saan pwede namang i-program siya talaga, no, or gawa ng data set, so dapat ito po ay tinatawag nating class, no? So yun po yung mga other technical terms in terms of programming naman. Sabi dito, the action is the class that a world state belongs to. So example, low energy, see the enemy, no, that meaning yung sinasabi nilang see the enemy, no, means I should be in the real retreat state, no. So meron kayong mga ganyan mga magiging pattern. So ito, these are just example, hindi ito konektado ito or ito ay diretsong related sa ginagawa ninyo, no? So ito po yung pwedeng maging basihan lang natin, no? Just to provide an example, ito po yung pwede nyong i-consider. Okay? So talking about classification, ito po yung tinatawag natin na pag kasi nagka-classify, nagsusort tayo. Tama po? So meron tayong ginagawang identification na kung saan according to what we have learned doon sa ating hinahawakan na data, na kung anong pagkakakilala natin sa data na yan. So tayo rin ang makakapag-decide how this data can be classified. Sabi dito, classification problems are very well studied. Bakit kaya? Simply because itong mga ginagawa sa pagka-classify ay naka-base lang naman sa collected data. So how did you collect the data, and then what type of data that you are collecting can contribute, no, actually as factors, no, para masabi natin kung paano natin siya inaaral, no. Sabi nga yan, these are very well studied kasi nga from the data gathering na ginagawa dito, no, inaaral nyo na yan. Iniintindi nyo na kung anong meron dyan, saan nyo kinukuha yan. Okay, tama bang doon nyo dapat kinuha yan? Tama bang yun yung mga tao na pinagkuhanan nyo ng info, no, para makakulate kayo ng data? So yan, so from there, the computing problem related, no, to this kind of system, no, rule based man yan or hindi man siya rule based, basta I mean expert system man siya o hindi expert system, basta siya ay isang klase ng rule based, nandyan pa rin yung tinatawag nilang classification. Okay, so that's why they are calling it classification problem. Okay, kasi may activity to sort it, no, to identify it, no, accordingly. All right, so moving on, so these are other thoughts about decision trees. So when we say decision tree, it's a visual representation of an idea, no, that you have in your mind regarding the system, no, na meron kayong gustong i-build or bini-build, right? So yung decision tree natin could compose of the following components. Meron tayong tinatawag na nodes that would represent attribute test. Tapos may mga libs that would represent classifications, and then meron din tayong mga sub-activities like classifying, no, by descending from root to a leaf. Itong naka-highlight na to sinabi ko na descending from root to leaf, ano yan, reversed idea naman siya, no? Pwede kasi siyang mula sa root pataas, or pwede naman siyang i-consider nyo yung pinakang top and then papunta sa ilalim, no? Actually, depending on the condition, no, ng ina-assess yung system. Pero most of the time, it's an inverted, no? Ito yung hinighlight ko. So pagka by descending from root to a leaf, pag dinrow out ito or visualize niyo,
So from root, nauna si root, no? Yun yung nasa ibabaw. Kaya kung napapansin nyo, ang mga decision tree, kung kayo ay familiar sa tinatawag na parse tree, no? Halimbawa sa ibang subject ninyo, siya po ay isang inverted tree din, no? Kung saan, binaliktad siya, kaya ang root ang nasa top. Okay? And then yung mga sanga-sanga doon, yun na yung tinatawag nating mga classifications. Yan, kasi leaves po sila, no? And then the decision tree is a disjunction or conjunction. Decision tree, sorry po, wait lang. So decision tree is a disjunction actually of the conjunctions of constraints. Meron kasi tayong mga pwede consider na mga limitations here, no? Ano yung pwedeng maging hangganan lang natin in considering different values. Pwede naman tayong mag-set para hindi masyadong masalimuot, okay? And yan ay kailangan gawin actually for my my own perception kasi kung ako yung gumagawa niyan, halimbawa prior to programming, kailangan ko munang iayos ang lahat, no? Hindi ako pwede mag-consider ng kung ano-ano dahil mas mahihirapan ako, no, in the future, right? So example here, action, let's say action if A and B and C or A and B and D, no? So may mga possibility na magkakaroon talaga kayo ng mga representations, no, ng mga data values niyo. You will be using some letters, you will be using some numbers, no, in that case. Okay? Another thing here, retreat if or low heat and see enemy or low heat and hear enemy. So depending na lang kung ano po yung assessment ninyo. Right? So, next to it, so far po, do you have question? Excuse me po. All right. So, this is actually an example, no, on handling some actions. If the actions are simultaneous, so pwede natin consider like this one. Bawa, you treat each output command as a separate classification problem. Let's say given input should walk, no? So it could be forward, backward, stop, no? Kasi may mga simultaneous actions talaga tayong pwedeng ma-handle dito. And then let's say for example, given input should turn, no? Ang mga sample actions natin dyan should be left, right, o kaya pwedeng wala, di ba po? Kapag run naman, if it is yes, syempre run. If it is no, no movement yan. Okay? If given input should weapon, so meron tayo mga example. No? So, yan po ay mga example lang. Marami tayong pwede pang i-consider, no? Depending on how you handle the situation of a kind of system. Okay? And then given input should be fire, so meron kayong yes or no, no? Possible, yun lang naman yan, di ba? Kung yes, yes, meron siyang fire. Kung wala, it is no. Para lang run. Yun nga lang, sa ibang cases dito like turn, walk, maraming other possible actions dyan. Okay? So, another thing, have a separate tree for each command. So, dapat kung merong tingin nyo na dapat siya i-separate kahit related siya with one another, kailangan nyo siyang paghiwa-hiwalayin, no? Para mas mabilis maintindihan ano ba talaga yung mga possible actions to take if it is merong gantong simultaneous na nangyayari. Okay? And then if commands are not independent, so need a conflict resolution strategy. So ito po siguro ay magagawa lang kung meron tayong ganitong cases na, no? Most of the activities naman walang ganitong i-handle, no? If ever lang, at least nabigay ko sa inyo yung pwedeng gawin, no? Kapag meron tayong tinatawag na mga commands na hindi siya independent. Actually, most of the naman examples na ma-encounter nyo, even kayo, yung sarili nyo pong kino-consider, no? As per your proposal, very dependent yan doon sa mga pwedeng ito yung mga sample na na-identify nyo na pag may mga future pa kayong ma-identify na actions or instances related to the system. Yung functionality when I say yung mga ganitong klaseng topic, ito yung nire-relate na natin sa ginagawa ninyo. Ibig sabihin, lagi siyang nagiging dependent. Ang kalimitan po na kaya siya hindi nagiging independent, kaya hindi siya dependent kapag talagang very complicated na yung system. Yung meron na lang siyang parang other story na parang ang layo na niya, pero ang totoo,
ang totoo, connected pa siya. May mga ganun system, no? So, meron naman na talagang, ano sila, tahi-tahi kung ito rin. Kasi, hindi pwedeng wala nito, no? Kapag hindi to ginawa or hindi na-perform, hindi magpo-proceed sa ibang transaction. Okay? Halimbawa, enrollment system. How can you pay your tuition fee kung hindi mo na kayo nagpapa-enlist? Hindi kayo nag-enroll, di ba? So may mga ganong cases. Hindi masusunod yung ibang transaction kung hindi natatapos yung prior o nauna doon na proseso, di ba? May mga ganong cases sa system. And halimbawa in your expert system, how can the system proceed to the next part? Halimbawa in diagnosing a disease, no? Paano makaka-decide ng isang expert system, kunwari, representing a doctor, di ba? Siya. Hindi niya madedecidean kung anong magiging tawag dito, kung anong diagnosis, anong klaseng sakit o ano na nararamdaman niya kung hindi mo na i-assess. Diba? May mga ganon. So, there can be a different parang part of the system na pwede i-consider na sinasabing independent kung hindi siya nagre-rely doon sa functionality nung nauna sa kanya. Okay? So, yun po yun na. Take note of that. So, ganun po siya. Ganun din naman yung ginagawa nyo as programmer. Diba? Merong gumagawa na ng ganitong module na kahit hindi pa tapos yung isa, okay lang. Kasi hindi siya dependent doon. Pero merong dapat na intayin, ini-hold muna, kasi nga, hindi makaka-proceed sa next part kung hindi natatapos yung nauna sa kanya. Kasi you will be needing actually the data, no, na nanggagaling dun sa previous. Yan. So, yun ang napaka-importante. Okay? So, another thing, so deciding on actions. So, meron tayong tinatawag dito that each time the AI is called, so meron tayong mga sample actions like poll each decision tree for current output. Actually, most of the time, dapat meron tayong corresponding output for a certain input. Huwag natin kalimutan yan. As a programmer, dapat meron, or developer or designer ng system, every time we have an input, dapat may corresponding output. And then, event-driven only, no? So, meron tayong tinatawag na different changes or meron tayong mga possible changes na mapapansin sa mga bawat states na ating hinahandle. Okay, so need current value of each input attribute, and then sensor inputs describe the state of the word. Yan. So ito yung mga pwede natin makita na when a kind of system decides on action. So going back to the example, if the expert system represents a doctor, bago siya mag-decide sa isang action, dapat katulad nito, all sensor inputs describe the state of the word. Wait for a while. Okay, balik na tayo. So, meron lang ako pinuntahan saglit dito sa kabila. May nag-i-special exam kasi sa akin, no? So far, okay pa po ba? Can I hear some of you po? Naririnig pa po ako? Hello po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige. Yes po, ma'am. Ano lang kayo dyan, relax lang kayo dyan. You need to listen first, no? Kasi kapag meron akong papagawa na sa inyo quiz or an activity related to this, dapat naintindihan nyo to. Now, dito lang din ako magbe-base kasi, no, kung paano nyo sasagutan. Okay? By the way, magbibigay ako ng quiz next meeting. So, expect that you will be answering a quiz related to this, no? Itong pinapakita ko ngayon, tsaka yung mga previous material na aking sinishare po sa inyo. Ibig sabihin, kapag sinabi ko yun ngayon, balikan nyo lang po yung mga materials na aking ibinibigay. Basahin ulit, tingnan ulit, para ready kayo by next week. Ano ba next week? 22 yata. So, sa meeting natin, bibigyan ko kayo ng isang long quiz, no, para kasama yan sa aking i-record. Okay?
Okay? So, ito po hanggang dito. Ito pong copy na to, ibibigay ko naman. No? Wala naman akong hindi pinoprovide na kopya. Binibigay ko naman sa inyo lahat. Okay? So, another thing. So, kunyari, sabi ko nga ako yung isang expert system, no? Na nagre-represent na isang doctor. Bago ako mag-decide sa isang action, dapat na-gather ko na muna lahat. No? Halimbawa, sabi dito, all sensor inputs describe the state of the world. So, paano ako makaka-decide sa isang action na sasabihin ko kung hindi ko naman naiintindihan pa anong meron, 'di ba? Anong meron? So paano ko siya masasabi na naintindihan ko? I need some inputs. So sensor inputs ang magsasabi sa akin na ito yung mga symptoms halimbawa, no? Kaya po sinabi siyang sensor inputs. Ito po ay hindi nalalayo sa isang robot. Halimbawa, robot, may na-sense. Halimbawa, ang robot nyo nagpipick ng mga kalat. Na-sense siya sa isang lugar, may mga dumi. Obviously, yan ang una-una niyang gagawin, to pick up all the trashes. Hindi yan iba sa ginagawa ng expert system. Makaka-decide siya kapag nakagawa naman siya ng set of inputs niya as the symptoms of the patient. O ganun lang yun. Ang kahibahan lang, walang involved na hardware dun sa isa. Di ba? So, yung pag pipick ka ng trashes, ang gumagana dyan, yung pinakang equipment mo, yung machine, di ba? So, yun yung pinrogram mo. Dito naman sa expert system na nag-a-act as doctor, pinaprogram mo din siya kung anong kaalaman ni doctor dapat. Okay? So, yan po yung ibig sabihin. Now, in storing the state of the environment, you need to consider the following. Yan. So sabi dyan, most recent values are all sensor inputs. You change the state upon receipt of a message. Kaya po, ang isang expert system can provide different sets of actions. Nagva-vary siya depending on the perceived data. Okay? That's actually AI. No? Depende yan doon sa pine-perceive niya. Okay? So, yan yung mundo ng artificial intelligence talaga. Hindi tayo makakapagbigay ng isang set lang dahil syempre iba-iba yan. Pero kahit sabi mo, dapat yun talaga yung response niya. Kaso, halimbawa, ito example na to, maingay sa environment ko. Pwede malito dyan ng isang machine. Pwede malito dyan ng isang robot, di ba? Ang dami niya kasing noise na nako-consider. Pero alam niyo po, class, if hindi pa po ninyo alam or halimbawa na nababasa niyo na ito, marami na tayong mga techniques or algorithms na sasagot sa mga ganyang problema. Meron na tayong pwedeng makapag-cancel, makapag-lessen ng other noise na nako-consider ng mga machine. When I say machine, it's generic to. So I am referring to robots, I am referring to an equipment, yan, na pinoprogram natin. Kapag kasi yan sila nagpo-provide ng action, depende yan sa kanilang nape-perceive or nare-receive na input. Kaya sila nakakagalaw kasi may nare-receive silang input. Yung paggalaw nila, yun yung process. Yung output nila ay, halimbawa tayo, expert system, may mga medical diagnosis. Ang output nyo doon is yung decision, no? Na nasabi nyo na may sakit kang ganito. Yan. So, yun yung nagiging outcome. Alright? So, move tayo ng konti. Tingnan natin yung iba. Konti lang po ito. I think wala pa tong 15 no, na slide. Yan. So, dito po, meron tayong tinatawag na sense, think, act cycle. Diyan lang iikot. Parang ito na yung sinasabi kong input, process, and then output. Yan. Input na yan, process na yan, and then ito na yung ating output. Okay? Sense, think, and act. Hindi ko na masyado ipapaliwanag. Yan na rin yung sinasabi ko kanina. So, lahat na binanggit ko kanina, most of the ideas there relates on this cycle na tinatawag natin, sense, think, and act. Right? So, ito po, as an example na rin siguro, no, we have this decision tree for Quake. Kung napansin niyo yung iba yung ginawa, tapos yung mga nauna doon na diniscuss ko, parang ganito yung gusto kong mangyari, di ba? Kaya siya tinawag natin inverted tree. Meron kayong pinakang root node or tinatawag yung mother node. Tapos ano yung pwede niyang maging anak-anak dyan, depending on the condition, depending on the actions no, na kino-consider natin. Okay, so attributes here are the following. Halimbawa, ito po, meron kayong TNF. Ito po si TNF, no? Yan. Tapos meron din kayong other consideration for other things like this. Ito po, meron tayong letter E, letter L, may mga representations to, and then letter S.
So, halimbawa dito, from letter D, no, meron tayong spawn. Yan. So, if it is true, if it is false, yan po yung mangyayari. If it is true and false, yan po yung mangyayari. Retreat or attack, ayan. So, and then so on and so forth. Okay? So, ito po, magiging pattern nyo na lang. So, I know naman na ito na rin yung idea ng ginagawa ninyo. Nakikita ko na to sa mga output ninyo. So, para mas ma-improve, okay, so para mas ma-improve, kailangan nating i-polish. Ipapolish nyo yung ginagawa ninyo doon sa sample illustration ng decision tree. Okay, kaya ito, binibigay ko sa inyo to para meron kayong other way of considering if your output is good enough or not. Kasi baka po doon lang kayo nagre-rely sa ganito na babasa ninyo. So pwede pa kayo mag-consider ng iba pang mga resources like this. Okay, so now this is the last part. So sabi ko kanina, lalagyan ko kayo ng other thoughts about decision tree to to end, no? Kasi meron tayong new topic by next time. Ito yung tinatawag nating expert system pa rin, pero other category na siya. Okay? So now, part of this decision tree is yung building. So actually, ginagawa nyo na naman, no? Nagbigay na rin ako ng mga ideas about how to build it. Pero dito, consider nyo yung mga sinasabi ng slide natin na kung saan in decision tree, if you will be constructing it by hand, ito yung tinatawag nating manual way, no? So think of the questions that you would ask to decide what to do. For example, tonight I can study, play games, or sleep. How do I make my decision? So yan. So meron tayong mga simple na kino-consider pero pwede nyo siyang gawing pattern para makapag-build kayo ng magagandang actions na i-consider ng system nyo. Alam nyo ba, class, nakasalalay sa inyong mga list of actions ang pagiging matalinong desisyon na ibibigay ng system. Kasi kayo lang din naman ang po-program sa kanya. If hindi niyo siya pinag-isipang mabuti, hindi maganda ang outcome ng isang AI. Hindi magiging maganda ang outcome ng isang machine. Yun lang po yun, no? So, but the decision trees are typically learned. Yan, huwag niyong tandaan. Huwag niyong kalimutan. Tatandaan ninyo that the kind of output that you will be building here is a kind of machine learning. Kaya ang tinatawag nila dito, ito ay learned. Bakit po kaya learned, ma'am? Kasi ito, most of the time, ang data ninyo, kinokollect na to beforehand. Inaaral nyo to, hinahandle to ng maayos ng machine, pinoprogram or kasama sa pagpuprogram. Kaya ito parte ng learning ng isang system, no? Kasama siya. Ang isang system cannot decide without this information. Kaya most of the time, itong mga expert system ay isang klaseng machine learning na talaga, no? Halimbawa, provide examples. So meron kayong mga set of attributes, no, na kung saan ang mga values kino-collect ninyo. Tapos it would result to some actions. Yan. So algorithm that can be constructed, okay? Na in visualizing it, gagamit kayo ng ganito. Halimbawa nga, decision tree. Yan. Then there are some reasoning na pwede nyong i-consider. And then, sabi dito, whose behavior would we wish to learn? Yan, depending on the actions that you have considered. Okay? Kaya nga po, very sensitive din yung ginagawa nating lahat kapag tayo ay nagde-design or nagde-develop ng klase ng isang expert system. Kasi di ba, ang hirap kapag mali yung input natin, magkakamali tayo sa output. Diba? So garbage in, garbage out lang naman po tayo. Kaya dapat masusing pag-aaralan, ano ba yung mga considerations natin for some inputs. Okay? So, yan. Alright. So, meron lang po akong tinignan na message. So, let's move now sa ating building ng decision tree. Sabi nga kanina, most of these decision trees are learned. So, this learning decision tree are usually learned by induction. Yan yung isang magandang description sa kanya na kung saan yung learning niya is by induction. So, meron generalization ng mga examples na nakukuha from the gathered data. And then, kaso, yung sinasabi nating induction na idea rito doesn't guarantee na laging tama.
Syempre at first, parang feeling natin tama naman na lahat. Pero kapag ang isang system pinoprogram, doon din natin na-discover kung talagang maayos naman talaga yung performance, no? Kasi without any test na gagawin natin, pag wala nun talaga, hindi natin mahusgahan ng system if the kind of expert system that we are building follows no accurately, appropriately, or behaves effectively, efficiently, lahat na lang ng mga ganong mga characteristics ng system ay nasa kanya. Hindi natin siya masasabi no kung hindi natin siya itatry. Hindi natin bibigyan ng mga sample input, kaya yung cycle na sinasabi ko kanina very important. Okay, so the machine should sense, the machine should think, and then the machine should act. Okay? So, gather muna lahat ng input. Tapos, tsaka mag-poll no, ng mga decisions or actions to take bago ka magbigay ng sample output. And it is in this level na, yung act. I-execute nyo na lahat ng mga changes sa actions. Yan. Diyan lang din yan babalik. Okay? So now, in this learning decision trees, kaya pinapollow natin yung tinatawag na learning by induction kasi po, meron tayong root node na susundin dito. Okay? So, kung ano po yung nasa unahan. Tingnan nyo po itong induction. Sabi rito, if X is true in every example that results in action A, then X must always be true for action A. Yeah. So, tama yan. Kasi kung meron ka nang na-consider, halimbawa, in a kind of situation, no, ng ina-assess. Halimbawa, doon na lang sa pinatawag nyong diagnosis. Okay? Kung yung X is true na in every example, na kung saan nakaka-decide ang system, malamang tong X must be always true dun sa action A. Kasi kung makikita nyo, lahat na lang, sabi nga in every example that results in action A, yun yung palaging nagiging outcome niya. Bawa, ito yung laging symptoms lagi, and then ang result lagi, ito yung sakit. Malamang yung X is always true for that action A. Yan. Ganun ang mga sample na tawag dito, preparation, no, in terms of learning by induction. Okay? So, typical decision tree learning determines what tests are always true for each action. So, yan naman talaga yung ma-observe natin. Kasi, yung mga, nawala. Yan. So, kasi yung ating mga data gathered or collected dito no will just help this decision making. Kaya sabi nga dito, it can determine eventually no what is actually being tested doon sa ating ating proseso. Okay? Kung ang proseso nyo is to come up with an idea na kung anong sakit nitong nag-i-inquire no sa isang expert system, kailangan nating mag-refer no. You go back dun sa mga inputs na meron sa kanya. Okay? So, sabi, what tests are always true for each action? Yan yung very challenging no na ginagawa nating lahat no as a programmer, as a developer, as a designer. So sa atin nakasalalay paano ba magde-decide ng maayos na isang system. Although kahit sabihin natin na system naman po yan, magpo-program naman yan. Yes, pero lahat ng ginawa mo sa pagpo-program galing yan sa iyo. Kung mali ka doon, mali din siya. Magiging mali din siya, di ba? So assumes that if those things are true again, then the same action should result. Yan, obviously. Kung true ulit, edi the same action lang tayo. Okay? So far, do you have questions? Konti na lang po yung slides ko. I think 3 or 4 na lang. So, pwede pong magtanong or mag-clarify. You can raise your hand, you can bat in, you can speak kung gusto niyo po. Okay? So, last po natin would be the learning algorithms. Tutungo na kasi tayo sa susunod, no? Kung ano po yung mga pwede pa natin makonsider na other technique. Kaya dito po, i-open ko na kayo sa ganitong klaseng discussion na kung saan may tinatawag tayong learning algorithms. So, napakadaming categories kasi niyan. So, like ito po, recursive. Yan. So, pag recursive, the system can find an attribute test that separates the action. Meron kasi hindi ganito ang ginagawa. Okay? Meron hindi ganito. Parang one collection, tapos kaya nga diba dito dapat inaaral natin kung paano natin gagawin yung tawag dito, in decision tree. Para alam natin kung saan siya dapat belong. Pwede ka naman gumawa kasi ng isang set ng decision tree lang. Pero ang mas maganda, yan, following this type of algorithm, yung recursive, kailangan gawa ka ng mga separated, no,
na action. Kung tingin mo, ito ay dapat nakabukod, ibukod na natin. Okay? So, kahit sabihin natin siya i-connected dun sa isa, pwede naman natin siyang i-separate. Okay? So, you divide the examples based on the test and then you recurse on the subset. Kaya siya recursive kasi babalikan mo rin naman yung pinanggalingan niya. Nangyayari lang, dinidivide mo siya into separate actions para hindi siya magulo. Okay? So, what does it mean to separate? Ideally, there are no actions that have examples. Wala naman talaga. We can decide na lang paano natin siya i-separate. Tayo na rin yung mag-set ng sarili nating standard or mag-set ng sariling guideline on um, separating. Okay? So, failing that, most actions have most examples in one set. So, the things to measure is entropy. So, meaning the degree of yung pagiging ano niya, kaya siya homogeneous ang tawag, no? Meron tayong tinatawag dito na parang mga common things sa kanila. Yan. Kaya alam natin kung paano natin sila paghihiwa-hiwalayin, alam natin kung paano natin sila pagsasama-samahin. Okay? So, what we have seen before that tries to separate sets, no? And then you consider also why it is or why is this different. Yan. Kahit sabihin natin parang magkakamukha lang naman, no? Pero bakit natin kailangan i-separate? Pwedeng siguro dito, ang best example natin are kind of diseases, no? So, halimbawa, isang cancer, yung isa po ay, o halimbawa, nandun ka sa family ng cancer. Ano-ano ngayon yung mga types of cancer? Yan, pwedeng ganun yan. Yun naman yun yung magiging separation ng mga action mo. How does the system behaves, no? Kung ang isang tinitingnan niyang cancer ay pang breast, ang isang tinitingnan niyang cancer ay pang ganito. Okay? Iba-iba pa rin, no? So, although puro siya cancer, pwedeng may mga common symptoms yan. Pero, obviously, may lilitaw at lulutang dyan na iba't iba. Okay? Iba't iba pa din ang magiging basis on how to say that this kind of symptom ay para sa ganitong klaseng cancer. Yung ito naman ay para dun sa isa. That's why it is very advisable to separate it. Okay? It is very advisable to separate it. Okay? So, kaya ito, binibigay ko na rin dahil sa susunod nyo mga gagawin, hindi lang naman kayo magko-concentrate sa isang set, no, na lumawak siya ng lumawak. And I wanted that those kind of consideration na maging organized, no? Gawin natin siya in a separate style of creating decision trees. Yan. So, yun yung gusto kong i-highlight dito. Okay? So, ito po yung iba pang pwede nyong tingnan. So, halimbawa ito, no, yung mga training set natin. Ito na yung mga collected info nyo. So, you train on most 75% of the examples. Yan. Use the rest to validate the learned decision trees by estimating how well the three does examples it has not seen. Yan. So, pwede nyo i-consider yan. Saglit lang po. Okay, balik na po. Yan. So far ha, sana po nasusundan po lahat. And then yan. So meron, ito iwan ko na lang po sa inyo. I will not elaborate. Okay? So there are advantages and disadvantages actually. So yung tinatawag natin mga outcome ng ating magiging activity o bakit ito binibigay sa inyo ni teacher. Kasi we wanted that you really understand, no? Ano ba yung pinakang purpose. At the same time, alam natin yung magiging advantage niya. Alam din natin kung ano yung magiging disadvantage. Okay, I will not elaborate each one. No? Iiwan ko lang sa inyo yan. Yan yung pinakang last part. And then, let's continue na lang, no, yung ating discussion by next time doon sa other set na different topic na po tayo. Hindi na po ito. Pero ito po, may corresponding activity. Okay? So, ibibigay ko po yung activity na ito. Hindi ko ma-provide ngayon kasi meron lang po akong biglang ang tawag dito, meron kasi talagang nag-aantay sa akin. So, sabi ko mag-antay na lang. Uunahin ko muna kayo, no? So, since I am
done dito po sa last part ng ating discussion about this decision 3, no? Considering that there are classification style na po na gagawin ninyo, you wait for the instruction on this kind of topic. Ibibigay ko po yan sa inyo. If not later po, na baka kasi kulangin ako ng oras, meron lang akong meeting, no? I-prepare ko lang po yung aking next activity. So, mag-aalas 3. Alas 3 kasi yon. So, I have 15 minutes na lang. So, pagkatapos nun at kaya ko pa po, i-message ko po sa GC natin. Doon na lang muna. Okay? Doon ko muna i-share. Tapos, yung submission nito will be via classroom. Okay? I think kasi yung activity na ibibigay ko sa inyo, yung isa doon ay individual. Tapos yung other activity kasi, magiging group work yon dahil itutuloy nyo lang yung inyong inuumpisahan. No? So, ganun lang naman ang gagawin natin. Hindi natin sinasayang yung dati para dire-diretso lang po tayo. Okay? So, si Kathleen, nandito pa po. Kathleen, nakita mo ba yung participation o yung mga naka-in? Opo, ma'am. Okay, sige. Bigyan mo nga ako ng data. Ha? Pasuyo na lang ako, ha? Okay? So, again po, wait for the posting. Ito pong kopya na nakikita nyo ngayon. Plus, yung ito, how many slides? I think 15 or 16 slides po ito, no? Yung aking pinakang last part ng discussion about rule-based in an expert system. Actually, this is very generic, no? Itong discussion na to. It can be applied in other type of system. Hindi lang pang expert, no? Any kind of rule-based, pwede yan. So, since tayo ay naka-expert system, kailangan yung outcome natin ay related kay expert system. Kaya wait for that. I have 2 tasks actually. May dalawa kayong task na gagawin. Isang individual, isang group work. Okay? So, ngayon ay 17. Ito lang yung kapalit nung ating meeting last Saturday. Di ba po? Since dapat may submission kayo on that day, at nangyari naman hindi ko kinaya no, na mag-multitask last Saturday and 17 ngayon. Ang 22 possible baka mapagawa ko na yung reporting, pero wait for my final instruction. So pwede ko namang i-receive ang inyong submission about the task number 1 and task number 2 for week 30 na. Dalawa po yung makikita nyo sa classwork ng Google Classroom. Hindi kasi ako sanay sa Classroom. So, yung makikita nyo doon, dalawang klaseng task, pakisuyo na lang. Pag individual, isubmit doon. Kapag group work, magpo-provide ulit ako ng G Drive. Pero nandun din sa Google Classroom yung link. Doon ko na lang ilalagay. So, before tayo siguro mag-meeting sa 22, I need to receive yung inyong output, no? By Friday na lang. Sige. Isagad na natin. Today is 17 pa lang, Monday, no? So, start of the week. So, gawin nyo na lang yung submission nyo sa end ng week na yan. Bago tayo mag-meeting ulit online on 22. Okay? Clear po yon. Can I have a heart react if my instructions are clear to you? Yes po, ma'am. Okay, thank you po. Ayan, so again po, hindi ko muna maitutuloy yung second part. Magiging asynchronous na lang po yung style ng paggawa nyo doon sa activity related to this, no? So ang maganda doon, at least hawak nyo yung oras ninyo, paki-provide na lang ang output, no, on the last day of submission. Pero kung naka-enable na naman siya sa classroom, makikita nyo na yung submission bin at meron naman kayong ginawa na, wala pa man yung instruction ko, pwede kayo mag-submit. On or before naman yon. Doon naman sa G Drive, i-ready ko na rin naman siyang i-open, no? Basta ang ating submission until Friday na lang. Ganun na lang gawin natin. So, I have attendees 43, no? So, 43 kayo lahat. Pero kulang pa kayo. 50 plus kasi kayo. So, Kathleen, pasuyo na lang ako ng data, ha? Thank you very much. So, that's it, no? So, I will dismiss the class now. So if you are okay with my discussion, if it is clear naman, so again, can I have a heart react from my students now? Tingnan natin kung mga nakikinig pa. Yan, yung mga nag-heart react. Kung naririnig pa ako, one way of ensuring that you are with me pa. Alright, thank you again.
I will repeat, yung laboratory part nito will be take home ulit. Gawin nyo na lang po siya, no? Na in any time na gusto nyo siyang gawin at comfortable kayo, na mas maluwag kayo. Okay? So, you will be receiving 2 instructions po. Task number 1, task number 2 for week 13. Ganun lang tayo mag-label-label para mabilis natin siyang maintindihan. No? Week 13 na daw po kasi ngayon. Okay, sige po. Pwede na po tayo. Thank you again. Pwede na po siguro tayo mag-leave. Kati, pasuyo ako ha. Thank you very much ng data natin. Alright, okay. I can now end the call para at least lahat naman ay makabitaw na. Thank you very much po. Have a nice day everyone.